Bibi, sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagiging friend-zoned. Isang tao na hindi napigilang magkagusto sa kaibigan. O hindi naman kaya sa kakilala. Yan, 'di ba? Pero hanggang kaibigan lang daw ang kaya. Lungkot yarn. Alam mo, yes preng, yan talaga sa buhay, no? Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. At lalo na yung mga kaibigan mo, 'di ba? Hindi porket maganda yung trato sa'yo, pwede mo nang jowain. Ikaw ba, ano bang mararamdaman mo kapag yung kaibigan mo, for example, ay nahulog sa'yo? Halimbawa, out of nowhere, wala kang idea, biglang nag-confess. Biglang nagsabi na, pwede ba kitang yayain? Tapos bigla na lang sasabihin sa'yo, matagal ko nang kinikim-kim to eh. Pwede ba kitang, alam mo na, yung... Hindi masabi ng diretso. Hindi, di ba? For example, biglang sinabi sa'yo, alam ko magkaibigan lang tayo. Pero umaasa ako na maging tayo kasi meron akong gusto sa'yo. Oy! Anong mararamdaman mo? Anong dapat mong sabihin? Ano ang dapat mong gawin kapag nalagay ka sa ganong pagkakataon? Eddie Shing, di ba? For sure naman kapag ganyan, hindi mo seseryosohin yan eh. Iti-take mo lang yan as a joke. Sasabihin mo, ano ba? Parang sira ulo to. Kapatid na turing ko sa'yo eh. Tita, tawag mo kay mama, hindi naman mama. Diba? Yung mga ganong eksena na parang ide-deny mo rin of course sa sarili mo na totoo yung sinasabi niya na may gusto nga talaga siya sa'yo. Kasi what if, diba, nag-joke nga lang naman siya tapos biglang pinatulan mo na sinabi mo na, actually gusto rin kita eh. O diba? Eh di nga kayo parehos, diba? Napasubo ka, napasubo siya. Parehas kayong napasubo dalawa, diba? Pero yun nga, usually kapag ganyan na kaibigan mo nagkakagusto sa'yo, medyo gulat ka pa, medyo mapapasabi ka na lang na parang tanga to. Parang sira ulo to. Bakit ka sa akin magkakagusto? Eh, alam mo lahat ng baho ko, alam mo lahat ng... Tsaka una sa lahat, alam mo kung ano yung standards ko. Mukha bang pasok ka doon? Mukha bang kagusto-gusto ka para sa akin? Diba? Ay, grabe naman na sa friend. Ang sama mo naman. Diba? Samantalang siya, baliw na sa kakaisip kung ano nga ba yung next step. Baliw na yung kaibigan mong may gusto sa'yo kung ano nga bang dapat niyang gawing sunod gayong umamin na siya sa'yo. Malamang sa malamang medyo magiging awkward yan. Kasi nga naman, diba, yung ine-expect niyong pagkakaibigan, yung isa pala sa inyo, ang gusto na ay maging magkaibigan. Kung tutuloy ba yung friendship? Or mauuwi ba to sa friendship over? Diba, hindi niya alam. Andun siya sa stage kung saan ay nalilito siya sa nararamdaman niya, natatakot siya sa pwedeng mangyari sa relasyon ninyong dalawa bilang magkaibigan. Alam mo, okay lang yan, Bibi, kung hindi niya ma-reciprocate yung nararamdaman mo after mong umamin sa kanya. Super duper okay lang yun. Halimbawa, nag-confess ka tapos sinabi niya sa'yo na, pare, kaibigan lang kita. Hindi pwede kasi magagalit si misis eh. Yung mga ganyan, diba? Yung mga ganyang eksena, wag kang ma-offend kapag hindi niya kayang ibigay sa'yo yung ine-expect mo na magkagusto rin siya sa'yo. That's totally fine. If it is a relief for you na umamin sa kanya ng nararamdaman mo, then good for you kasi nagawa mo. 'Di ba? Nakaamin ka. It takes courage para aminin yung nararamdaman sa isang tao, especially sa kaibigan mo. But do not expect na babalik yung ganung feeling towards you.
At paalala lang din to, no, na sana wag kang magalit sa kanya. Baka hindi rin naman kasi niya sinasadya, baka wala naman siyang intensyon na mahalin mo siya, magkagusto sa kanya, 'di ba? Hindi naman siguro siya nagpa-fall sa iyo, sadyang feeling ka lang talaga. 'Di ba? Sabi mo sweet siya sa iyo. Sabi mo maalaga, caring. Pero natanong mo ba yung sarili mo kung sa iyo lang ba siya ganyan or sa lahat siya talaga ganyan trumato? Kasi it's a huge difference. I mean, there's no difference at all pala kung ganun siya tumuring ng iba. At lalo na sa'yo bilang kaibigan niya, 'di ba? Syempre, of course, special ka sa kanya. Kaya malamang sa malamang, ituturing ka niya ng tama. Papahalagahan ka niya. Feeling mo, binigyan ka niya ng motibo. Bakit? Nag-I love you na ba sa'yo? O hindi naman, 'di ba? Sinabi lang naman sa'yo, love you, best. Love you, friend. Normal naman yun minsan sa mga magkakaibigan. Pero ang sakit lang, no, na kung iisipin mo, example, single kayong magkaibigan, tapos one day nag-confess ka sa kanya na meron kang gusto or nararamdaman sa kanya, tapos hindi niya na ibalik sa'yo yung feels, which is okay nga lang, 'di ba? Gaya ng sinabi ko. Pero one day, malalaman mo na lang na meron pala siyang ibang gusto. One day, makikita mo na lang na meron na siyang ibang kasama, yung talagang jowa niya na talaga. At yung jowa niya na yun ay yung isa niyo pang kaibigan. Ay, aray, hapdi, pighati, sakit-sakit. Diba? Isipin mo, 3 kayong magkakaibigan tas hindi ikaw ang napili, yung isa niyong tropa, tas sila yung nagkatuluyan. Ay, ang awkward nun! At saka parang ang sakit. Well, ganun talaga, di ba? Hindi naman tayo palaging perpekto. Hindi naman tayo laging kapili-pili. Yan naman para sa bibi tayong bukas. Oh, di ba? Yung mga love triangle. Tapos, within a circle of friends. Ay! Controversial issue. Alam mo, yes, friend kong Bibi, hindi naman kita sinisisi dahil nagmahal ka, no? It's never wrong to love someone, kahit sino pa yan. Ay, hindi, joke lang. Kapag kamag-anak mo pala, mali yun. Yung romantically mahal mo siya. Mali pala yan. Siyempre may mga boundaries pa rin naman at limitations yung pagmamahal. But it is something na natural kasi nating nararamdaman, diba? At hindi mo laging masisisi yung sarili mo kung nagmamahal ka. But I'm just telling you is, gusto ko lang din ma-realize mo na baka nga naman kasi masyado mong nabigyan ng meaning yung kabutihan ng kaibigan mo. Halimbawa, di ba? Kunyari, binigyan ka niya ng isang bulaklak. Pumitas siya sa hardin ng isang bulaklak. Feeling mo ang ganda-ganda mo na. Feeling mo mahal ka na rin niya. Feeling mo may gusto na siya sa'yo. Pero hindi mo alam. Meron pala siyang binigyan ng isang bouquet. Mas marami doon sa binigay niya sa'yo. Mas espesyal. Kasi yun talaga yung totoo niyang gusto. Binigyan ng bouquet, tas ako hindi Bigyan ko kayo ng yung bulaklak ng patay. Sama na ugali. Diba? Yun yung mga isa nating example na hindi porket pinakitaan tayo ng something special is yun na yung pinaka-special. I mean, there's something beyond. There is more special than the treatment na pinapakita niya sa'yo. Kunyari binigyan ka niya ng chocolate. Flat tops. Yan, binigyan ka niya ng 3 flat tops. Kala mo, I love you. Pero hindi mo alam, may binigyan pala siya ng isang malaking set ng mixed chocolates. Toblerone, Dairy Milk. Lahat ng mamahaling chocolates. Diba? Yung mga ganong bagay, yung mga ganong aspeto na dapat ay tinitignan din natin. Na hindi lang puro pag-a-assume, hindi lang laging pag-e-expect na ay binigyan niya ako ng something special, baka kami na bukas. Mabulok sana ng ngipin nun. Nagka-diabetes bigla yung binigyan niya, no? Well, alam mo, sinasabi ko lang dito yes, friend, is let's always utilize the benefit of the doubt. Baka, again, siguro, maybe, baka sakali, baka nga ganyan lang talaga siya.
Kung ideal siya sa paningin mo, wala tayong magagawa. Kung yun yung standards mo, sige, sabihin mo, gusto ko yung attributes mo, yung traits mo, yung character mo. Hiring kami, baka gusto mo mag-apply. Sa kumpanya pala, no? 'Di ba? Okay lang yun. I-admire mo yung isang tao, especially if kaibigan mo siya, mas kilala mo siya, kaya napamahal ka sa kanya. Then, okay, so be it. Yung standard mo then go. Pero wag kang aabot doon sa point na i-claim mong gusto ka na rin niya. Dahil lang sa nararamdaman mo na tinatrato ka niya ng tama, nararamdaman mo yung pangangalaga ng taong to, well, to remind you again, kaibigan mo siya, and that's how you treat a friend. And most importantly, do not force someone to love you back dahil lang nagsabi kang gusto mo siya at mahal mo siya. Hindi tama yun. I am telling you, you will never win. Ang pagmamahal po ay hindi ini-impose. Kusa rin po itong nararamdaman. Pero hindi pa naman dito natatapos ang lahat, no? Hindi ko naman puputulin yung tsansa mo, hindi ko naman babasagin yung trip mo, hindi ko naman sasabihin na mawalan ka na ng pag-asa. Kasi malay mo naman, di ba, someday, we are not here to close doors. Kung magsara man ang pinto kasi sinabi niya sa'yo kung kaibigan ka lang niya, buksan mo yung bintana. Di ba, baka sakali. Makita niya yung halaga mo, makita niya na hindi ka lang basta pang kaibigan, hindi ka lang basta pang boy na friend, kundi ikaw ay pang boyfriend. Diba? Nilooban pagbukas ng bintana. Walang bintana. Sa exhaust fan dumaan. Kainis. Kaya ikaw, no, yes friend kong Bibi, kung feeling mo may something ka nang nararamdaman dyan sa kaibigan mo, hala ka! Lagot! Lagot ka! Ikikik ka na sa GC, ikaw na ang topic. Sinasabi ko sa'yo jowang-jowa ka na nga talaga, lahat tinatalo mo, pati tropa. And again, okay lang naman yon. Diba? Hintayin mo lang, malay mo magkagusto rin sa'yo. Nasabi ko na rejected. Oy, okay lang yan. Ano ka ba? Marami pang ibang audition dyan, Kuya Joshua. Well, anyways, yes, friend kong Bibi, 3 oras na Bibi time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang Bibi mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, Bibi. Mwah mwah. 101.1 Yes FM.